ating binasa kanina sa ating sa Acts ay nagsasabi sa atin na tunay na sa buhay Kristiyano ay dumadaan ng mga pagsubok. No? Dito makita natin si Pablo ay namahayag ng salita ng Panginoon, pero ang naging kasagutan sa kanya ay siya ay ikinulong. Talagang ang persecution ay very painful and pressing concern, no? Lalo na itong sinusulatan ni Pedro nung mga sa kanyang sulat dito sa unang Pedro, ang kanyang sympathy doon sa nangbabasa nitong sulat ng unang Pedro na sila ay dumadaan ng mga pagsubok at kapigatian, at ito yung kanyang ino-offer na kagalakan and encouragement sa kanila. Muli nating basahin ang ating teksto sa umagang ito sa unang Pedro, mga nasa chapter 4 na tayo, mga talatang 1 and 6, no? 1 to 6. Sabi dito, kung paanong si Kristo ang nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawain ng mga hintil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman at sa mga kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay nakatakda na kayo ay hindi na makisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. Ngunit sila ay magbibigay sulit sa Kanya sa handang humahatol sa mga buhay at sa mga patay, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay pinangaral ng maging sa mga patay, upang bagamat sila ay nahatulan sa laman na gaya ng mga tao, ay mabubuhay sila sa espiritu tulad ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, kami lumalapit sa iyong trono ng biyaya at awa sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagsama sa akin sa bawat isa sa pagbulay-bulay ng iyong salita. Hiling namin, Panginoon, ang bukas na puso, maging isipan, upang ang iyong salita ay matanim sa aming mga puso. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang iyong lingkod na nawa gamitin mo ako upang mailahad, madala ang tamang pagtuturo ng mga talatang ito mula sa iyo, sapagkat itong mga aming tinatalakay at aming pag-uusapan, ito'y mga salita, sa salita mo, Panginoon, at nawa maingat namin itong pagbulay-bulayan upang magamit namin sa aming kapakipakinabang. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong nakaraang linggo ay tinignan natin ang dulong bahagi ng chapter 3 na ipinapakita sa atin ang ating Panginoong Kristo ay nagtagumpay na sa lahat ng mga dapat nating iagam-agam. Lahat ng mga pwede nating tingnan na maging area ng ating kahinaan. At lalong-lalo nang sinasabi doon ang kamatayan na siyang pinakahuling kaaway o pinakahuling tanggulan na nais nating pabagsakin. At yun ay nagawa na ng Panginoong Kristo. Ang kanyang pagkabuhay na muli ay isang testamento, isang pagpapaalala sa atin na tayo ay mabubuhay muli din kasama niya. Isang tagumpay ito para sa atin. Hindi lamang yun, sinasabi din sa atin na siya'y umakyat sa langit, nasa kanang kamay ng Diyos, at ipinasakop sa Kanya lahat ang mga anghel, ang mga pamahalaan at lahat ng kapangyarihan.
So ito isang bagay na ating binigay sa atin para maging kasiguruhan natin na ang mga anak ng Diyos ay mananagumpay. Ano man ang pinagdadaan ng mga problema, pagsubok, ano man itong mga tinitingnan natin na magiging hadlang para tayo ay magtagumpay, ay napagtagumpayan na ng Panginoon. Pero hindi nagtatapos doon ang ating pag-aaral. Hindi nagtatapos ang liham ni Pedro doon. Binigay niya ngayon sa ating mga titingnan ang encouragement sa mga mananampalataya, lalong-lalo na sa kanyang mga sinusulatan, maging sa atin din, preparing for us for the productive pain. Yan ang ating title. Inahanda tayo ngayon ni Pedro sa mga babatain natin, sa mga haharapin natin dahil sa tagumpay na ito na natanggap natin sa Panginoon. Peter is opening an exhortation na itong mga afflicted saints na may encourage niya na magpatuloy sapagkat meron na silang pinangahawakang katotohanan, meron silang pinangahawakan na tagumpay mula sa Panginoon at i-remind niya uli dito sa atin sa unang mga talata kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman ay sandatahan din naman ninyo ang iyong sarili sa gayong pag-iisip sapagkat ang pagdurusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Yun ang kanyang unang-unang statement na binibigay sa atin. At with that statement ay nais kong ibigay ang isang mensahe sa umaga ito that believers who endure suffering for Christ's sake arm themselves with Christian courage by maintaining a Christ-like attitude. So sa mga talata ito, tinitingnan natin ang encouragement ni Pedro sa atin na magpatuloy tayo. Na tayo ay may katagumpayan at ito ay ibinabaling niya ngayon bilang mga mananampalataya, bilang mga binago ng Panginoon. Nawa ang iyong buhay ay patuloy niyong alalahanin itong ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo at ito'y magbigay sa inyo ng bagong pag-iisip upang ang iyong buhay ay maging isang patutuo sa mga taong nakakilala, sa mga taong tumitingin ang iyong buhay bilang kanyang anak. Dalawang bagay ang pwede nating tingnan sa umaga ito. Una, militant attitude. So ngayon, ang tinasabi sa atin ay hindi encourage tayo na magkaroon tayo ng Christ-like attitude. Ini-exhort sa atin na tayo bilang mananampalataya ay mamuhay na katulad ni Kristo. So ngayon, ang titingnan natin, ano ba itong Christ-like attitude, maintaining, at makita natin ang command na sinasabi dito ni Pedro ay sandatahan ninyo ang iyong isipan. It is parang isa siyang picture ng ang word na ito no sa Griego o sa Greek na ginagamit niyan ay ang word na yan ay para siyang isang sundalo na naglalagay ng kanyang armor. So maalala natin yung Christian armor, no? Yung nilalagay niya lahat ng mga component, the breastplate of righteousness, yung helmet of isang ganon ang kanyang sinasabi dito. Isang sundalo na naglalagay ng kanyang mga equipment para sa gera. So yan ang picture na sinasabi dito ni Pedro. Arm yourself. Yan ang command. Sandatahan ninyo ang iyong mga sarili, lalong-lalo na sa inyong pag-iisip. Ano ba yung mga bagay na pwede nating ilagay sa ating isipan bilang ating weapon? Ang unang binanggit niya dito ay ang ginawa ng Panginoong Kristo. Yung kanyang paghihirap ang pwede nating balikan.
Our attitudes are weapon, and it may be weak or wrong attitude that will lead us to defeat, but if our attitude would be Christ-like attitude, then with that, it will help us to be the right witness, a true witness for the Lord Jesus Christ. Unang binanggit natin na tiningnan natin dito, sinabi ni Pedro, inaangkla niya ngayon itong ating pagiging Christ-like attitude sa ginawa ni Kristo. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, yun ang kanyang binabalikan. The example and the victory of Christ. Since Christ had suffered in the flesh, believers should also prepare themselves for their own suffering in the flesh. So ito ngayon ang tinitingnan natin. Ito ang binibigay na parang basis sa atin ni Pedro kung paano natin i-arm ang ating sarili. Balikan natin ang ginawa ni Jesucristo sa kanyang pagpapakahirap doon sa krus ng Kalbaryo. The pattern of Christ's earthly lives would set the pattern for also our earthly lives bilang kanyang mga anak. Kung makikita natin sa salita ng Panginoon kung paano din-describe ang buhay ni Kristo, in the early days, the life of Christ, He grew in wisdom and statures in favor with God and man. Yan ang masasabi ang mababasa natin tungkol sa buhay ni Kristo. Siya ay in status, alam niya lahat ng mga bagay. Kung kaya nga pinagkagulon siya dun sa sinagoga ng mga aral sa salita ng Panginoon sapagkat lahat ng bagay nasasagot niya. He demonstrated a life that doing good will usually give an approbation for people. Pag ikaw gumawa ng mabuti, ikaw ay maraming tao ang magpupuri sa iyo, maraming tao ang magiging okay sa iyo. At ito din ang parang binabalikan ni Pedro niya sa atin dito, that men generally will not seek harm to those who are doing good. Pero sa buhay ni Kristo, makikita natin na hindi sa lahat ng panahon naging ganon. After yung kanyang initial popularity, ay dumaan siya ngayon, yung tinatawag nating public ministry, doon pumasok ngayon ng mga opposition to the point na si Kristo ay naaresto, siya ay ikinulong at inexecute for blaspheming. At yun ang kanyang naging hatol, That our Savior's supreme suffering for righteousness was according to the predetermined plan of God. So kung ang ating Panginoon ay dumaan ng mga ganon na kalagayan, siya ay gumagawa ng mabuti pero sa harap ng ibang tao, ang kanyang ginagawa ay hindi kaaya-aya. Dahil sa paggawa ng mabuti, dahil sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. At lahat yun ay nahula, Ganon din sa kalagayan natin. Kalooban din ng Panginoon that the righteous should suffer. Kita natin yan sa 3:17, Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Kung yun ang kalooban ng Diyos, kaya magdusa kaysa magdusa sa paggawa ng masama. Pero ang ginawa ng Panginoon doon, Christ died for our sin in order to bring us back to God. Yun ang purpose ng Panginoon.
At ang kaligtasan natin ay naging bunga doon sa paghihirap ng Panginoon. Yung kanyang personal sinlessness, at yung kanyang paggawa ng kabutihan ay naging paraan upang tayo ay maligtas at madala tayo sa katagumpayan. Ito yung pinapaalala ni Pedro sa atin na ini-encourage na tayo na mag-isip na katulad ni Kristo sapagkat ang ating tagumpay ay meron tayong pinagbabasihan doon sa example at katagumpayan na ginawa ng Panginoon. Kaya ang isang command na binibigay ni Pedro ito, arm yourself. Ano yung i-arm natin? Unang-una, tayo ay iangkla natin ang katagumpayan na yon sa example at ginawa ng Panginoon Kristo. Yan ang sinasabi niya sa atin. Hindi niya sinasabi sa atin na pag ikaw ay naging Kristiyano, hindi ka nadadaan ng mga pagsubok. Pero dito sinasabi niya, ni-encourage niya na pag dumaan kayo doon, tatandaan ninyo na ang Panginoon natin ay nag-suffer so much us. Kung ito ang ating master, itong pinagdaanan niya, how much more us? He is exhorting us to endure. Sa pagkatotoo naman sa buhay Kristiyano, hindi laging masaya ang buhay, no? Hindi laging nasa taas ka. May mga time na nasa baba ka. May mga time na dumadaan ka ng mga kapigatian. May mga time na dumadaan ka ng kasalatan. May mga time na dumadaan ka ng pagsubok at tukso. Kaya nga lagi tayong sinasabihan na lumapit lagi sa Panginoon sa mga sitwasyong ito sapagkat may mga pagkakataon na hindi natin kayang i-handle ang mga bagay na ito. Isang bagay din na sinasabi niya sa atin dito, kung ang Panginoon Kristo natin na pinagdaanan niya to, tayo din ay maaring pagdaanan yon. Ay isang puntong pwedeng tinatingnan natin dito that God is calling us not as a spectator but a participant. Hindi tayo meron, kundi tayo ay kabahagi sa ginawa ng Panginoon. Binabanggit ni Pedro sa atin dito that out of the suffering and glorious victory of Christ, we are not a mere spectator for believer. But with that humbling work of God, it is a pattern for us that pag tayo ay dumaraan na mga pagsubok, na mga pagkapigatian, na mga pag-alipusta for the sake of Christ, we are sharing doon sa suffering na ginawa ng Panginoon. Kaya nga ito ang panawagan ni Pedro, to arm themselves with the full and vital knowledge of the truth that Jesus Christ suffered and triumphed for His people. Yun ang paulit-ulit niyang isang command na binabagay sa atin dito, sandatahan ninyo ang iyong isipan. Kaya sa ating prayer meeting, ginagamit natin yung spiritual mindedness para ano ba yung dapat nating isipin? Ano ba yung laman ng ating pagbubulay-bulay? At isa doon, ating ifo-focus ang ating mga sarili, ang ating mga iniisip ay kung ano ang ginagawa ng Panginoon ng kanyang paghihirap sapagkat from that, ma-appreciate natin ang kadakilaan ng pagliligtas ng Panginoon to a man like me, to a man like you. And that
call for spiritual arms is very fitting. Sapagkat ang suffering is itself offensive and painful. Meron bang suffering na hindi painful? Di na natin isa-isa ng mga example niyan. Marami yan. Sakit ng kalooban, sakit ng puso, sakit sa isipan, ng mga iniisip natin, mga worry. Lahat ng mga bagay yon na minsan nagdadala sa atin para ma-wear out. Magdala sa atin para sumuko. Magdala sa atin para umayaw na. It was painful for Christ. Kung babalikan natin ang kanyang ginawa doon sa Gethsemane, sa kanyang pananalangin na, Lord, kung pwedeng i-pass mo muna itong suffering hanggang sa na siya ay nagpawis ng dugo. Ganon ang tindi ng kanyang pinagdaanan. We must not let that pain to stop us and to continue to do good as we follow the Savior. Kaya nga sa atin, ihanda natin ang ating sarili at one day at a time, pwede tayong dumaan ng ganito at ang ating dapat iniisip, ang ating ginagawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo na siyang maging paalaala sa atin that the Lord suffered and we have to arm ourselves with that. Yan sabi niya, upang hindi kayo mamuhay sa laman sa iyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Isang bagay din na pwede nating tingnan dito sa kanyang pagpapaalala sa atin ay yung ating militant attitude towards sin. Makikita natin sa mga susunod na talata, isa-isa ni Pedro dito ang mga iba't ibang mga kasalanan. It is very easy for Christian to get accustomed to sin. Sapagkat yun ang dating buhay natin. Now, Peter is telling us that we have to have a militant attitude to hate that and oppose that. Sapagkat may mga pagkakataon na without realizing it, pag tayo ay hindi tayo nagiging maingat sa sarili natin, pag ang ating buhay ay hindi natin dinadala sa punto ng sanctification every day, there will come a time na yung kasalanan ay parang magiging madali na naman sa ating gawin. And that one thing will destroy the rest of our time in sinning. Ang isang mananampalataya na namumuhay sa kasalanan is a terrible weapon in the hand of the devil. Kaya nga sinasabi ni Pedro sa atin dito, to convince us to oppose sin in our lives. Maliwanag sa verse 2, upang hindi na tayo mamuhay sa laman sa iyong nalalabing panahon. Sapagkat tayo binago ng panahon, binago ng Panginoong Jesucristo, nawa ang ating buhay after that ay para sa kanyang kapurihan. Hindi sa masasamang nasa ng katawan. He suffered. Jesus Christ suffered because of our sin.
sa kanyang kamatayan, how could we enjoy na si Jesus ay namatay, ay nagsuffer doon sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan natin? The Lord came to earth to deal with that sin and conquer it forever. Dinidil niya yung ating ignorance na ang katotohanan na tayo ay mamumuhay sa kabanalan pag tayo binago ng Panginoon. At mamaya, i-discuss natin yung carnal Christianity, no, na ang feeling na pag tayo ay tumanggap sa Panginoon, ay yun na yun. Even doon na ang buhay natin ay parang katulad pa rin ng dati. Ang sabi ng Panginoon, hindi ganoon. Pag tayo ay binago ng Panginoon, dapat ang ating buhay nakikita yon sa ating buhay, ang kanyang pagbabago. At dito, sinasabi sa atin to arm ourselves sa ginawa ni Kristo at tingnan natin ang kasalanan na ito'y kaaya-aya sa Panginoon. Kaya nga sa verse sabi niya, sapat na ang mga nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng gusto nyong gawin, gaya ng mga hintil, na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya inisa-isa ni Pedro dito mga bagay na itong mga kasalanan na mga ginagawa ng hintil, na mga ginagawa ng wala sa Panginoon. Sapagkat nais ng Panginoon na tayo mamuhay na may kabanalan, kaya sinasabi sa atin, nung tayo ay niligtas ng Panginoon doon sa dating buhay na ito, isang buhay na malayo sa Diyos, isang buhay na namumuhay sa kasalanan, ipinapaalala niya na ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay nagdala sa atin para tayo ay mabago at mapalaya sa kasalanan. So that we have a militant attitude towards sin. In order for us to endure itong mga pinagdadaanan nating mga kapighatian, pagsubok, ang unang-una nating gawin ay para makapag-endure tayo doon, ay tingnan natin ang tagumpay na ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang ating pinangahawakan. Na anuman ang mga problema pinagdadaanan natin, may katagumpayan sa Panginoon sapagkat pinagtagumpayan na niya ito. Ang pangalawang bagay, habang tayo nagpo-progreso, ang kasalanan ay patulong pa rin sapagkat nandiyan nananalaytayan. Pero ang sinasabi sa atin, we have to have a militant attitude toward that in opposition to sin. Na tayo ay binago na ng Diyos. Na tayo ay pinawalang sala na ng Panginoon. Na tayo ay pinalaya na ng Diyos sa kasalanan. Gusto nyo pang balikan ba ito? Itong mga inisa-isa ni Pedro? Ito ang gawa ng mga hintil. Sabi niya, paggawa ninyo ng mga gustong gawain ng mga hintil. Jesus Christ came with a death blow on that sin. Kaya sabi niya, arm yourself sa ginawa ng Panginoon. Sandatahan ninyo ang iyong sarili. Napakahalaga yon sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi pag ang isang sundalo caught off guard, ay pwede siyang mabaril. Kung isang mananampalataya, caught off guard, ano mangyari? Baka siya
magkasala muli. At ang kasalanan, hindi yan na biglaan, no? Paunti-unti yan. Paunti-unti yan to the point na ang isang kasalanan, pag ito in-entertain mo, simula muna sa isang tukso, at ikaw na entice doon, una parang, wala naman nakakakita, okay lang. Eventually, pag yan ay nanganak na, hindi lang isa, dalawa ang magiging anak niyan. Isang example na makikita natin sa Biblia, yung isang demonic doon sa Gadarena, no? Na siya ay inalihan ang mga masasamang espiritu ng mga dyablo. Wala siyang magawang mabuti kundi ang manakit na ibang tao. Pero nung siya ay pinalaya ng Panginoon, nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng katiwasayan ng kanyang buhay. Ganun ang kasalanan, ang ginagawa ng kasalanan. Imbis na tayo ay gawin ang bagay na kalugod-lugod sa Panginoon, diladan niya na tayo para mapalayo sa Panginoon to the point ng ating buhay ay we are wallowing on that sin to the point na ang ating sinasaktan natin ang ating sarili to the point na binababa natin ang ating sarili. At yun ang ginagawa ng kasalanan. So mga bunga nito, there is always a divine purpose in the pain that the believer is experiencing. Nung inisa-isa ni Pedro itong mga kasalanan, itong sinasabi niya, kayo'y pinalalayan ng Diyos at hindi na dapat nananahan kayo dyan. Kundi kayo ay mamumuhay sa kalooban ng Diyos. Sa chapter 3 verse 18, sabi niya dito, sapagkat si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa kasalanan ng isang matuwid, dahil sa di matuwid, upang kayo ay madala ng Diyos, siya na namatay sa laman, ngunit binuhay ng Espiritu. Jesus Christ has been the sin bearer of the people. Dinala niya ang ating kasalanan. Sa Old Testament, ang ginagawa noon ay meron tinatawag na scapegoat, no? Yung pare, ipinapatong niya ang kamay doon sa kambing na yon o doon at ipinapatong niya doon, inililipat niya ang mga kasalanan doon at yung kambing na yon ay pinapalaya doon sa wilderness. At pinoportray nito ay dinala niya na ang kasalanan ng mga tao. That is a picture of what Christ did on the cross. Christ taking away that sin of the people, and not only na hindi siya na-banish, kundi talagang na-wipe out niya na itong kasalanan na ito by suffering the penalty of those sins. At yung kanyang kamatayan ang sasabi sa atin, that is the end of sin dominion over is God's people. Kaya nga, isang sabi natin na pag ikaw sinasabi mo ang Kristiyano, you profess to be a Christian, ang kasunod doon, anyong klaseng bunga ang lumalabas sa buhay mo. Sapagkat kung ang banal na spirito ang siya nag-quicken ng iyong kaluluwa, ng iyong patay na kaluluwa sa kasalanan, binuhay ka ng banal na spirito, ang Diyos ang kumikilos sa buhay mo, Panginoon yun. Merong gagawing pagbabago sa buhay mo. Kaya hindi pwedeng sabihin na sinasabi natin Kristiyano pero hindi kita yung mga bunga ng banal na spirito, hindi kita sa buhay natin yon, ay mag-isip-isip tayo.
Because God is mighty working in your life, and He is quickening your life. The Holy Spirit quicken your life for regeneration, and the very thing that will happen, that sinning is cease. Hindi ka na mamumuhay sa kasalanan. May mga pagkakataon na nagkakasala ka, pero it will always lead you to repentance na hindi, Lord, ito ang nais ko. And as believers who suffer for righteousness, they should understand that they are not being punished by God, but they are participating in the suffering of Christ that freed them from sin. Kasi kung tayo, hindi naman tayo, yes, nagsasuffer tayo, hindi sa kasalanan, kundi sa righteousness, ang dapat nating nakikibahagi tayo doon sa ginawa ng Panginoong kanyang paghihirap. Though we believe in Christ, have not yet actually died, but we are in faith, we ourselves has been crucified with Christ. Tayo ay namatay sa Panginoon sa pananampalataya. Because of Christ's suffering, and by every remainder of suffering in our trial, we are to regard ourselves as being free from sin and have died in sin's power, penalty, and presence. At with that, kung tayo ay pinalaya ng Diyos sa kasalanan, ano ang ating susunod na gagawin? Instead of living in sin, we will be living in the will of God. Mamumuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Ano ang nais ng Diyos sa ating buhay? Yun ang ating gagawin. Ang kasalanan na nagde-degrade sa atin para maging ang ating buhay ay hindi kaaya-aya, maging mababa. God delivered us from that and brought us to a life that is living for the will of God. Kaya ano kanyang utos? To empower, to arm yourself with the truths of the gospel, with the truths that Christ died and suffered for us, so that we can do the will of God. So yan ang nais ng Panginoon sa atin. Yung mga kasalanan na inisa-isa ni Pedro dito, paalala sa atin na ito ang ating klaseng buhay dati. Ito ang buhay na ginagawa natin dati. Ito ang buhay ng isang mga intil, na isang mga taong malayo sa Panginoon. At pinapaalala niya sa atin na ang buhay na ito ay binago na ng Diyos para tayo magawa natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. We are delivered from that life that is righteous living. Ano ibig sabihin nun? Isang buhay na talagang magulo. Maring sabihin, Pastor, magulo pa rin ako ngayon eh. Pero tatandaan natin na ang plano ng Diyos ay magaganip sa atin. Maring for a while, ganyan ang ating buhay sapagkat naniniwala naman tayo na mayroong path of growth ang bawat Kristiyano. Hindi naman tayo kaagad naging ganto kataas ang ating pananampalataya. Merong proseso, meron tayong yun yung ating paglago mula sa isang baby hanggang sa isang adult. At in that process, may mga struggle doon na pinagdadaanan tayo. Pero ang sinasabi sa atin dito, kung tayo ay binago ng Panginoon, kailanman hindi na natin ninanais na mamuhay doon sa ganong klaseng kasalanan.
sapagkat ang Diyos ay nagtagumpay mula sa ganong kasalanan. Maring may mga pagkakataon na at one time, evaluate natin ang ating sarili. Umupo tayo sa isang tahimik at tingnan natin, Lord, ano ba ng klaseng buhay meron ako ngayon? Ano ba yung mga bagay na kasalanan na patuloy ko pa rin ginagawa na hindi kaya-aya sa iyo, nawa baguhin mo ito? Ano ba yung mga kasalanan na inayos na sa akin at tananggal ng Panginoon na hindi ko na ginagawa? May kita natin na ang Diyos ay unti-unting magbabago sa atin hanggang maging katulad niya tayo. At kung meron mga kasalanan na patuloy pa rin na nandyan, yan ang patuloy nating araw-araw na hingi sa Panginoon na baguhin tayo. If we are very talagang tinitingnan natin ang kasalanan na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Yan ang unang makikita natin. In order for us to endure suffering for Christ's sake, we have to arm ourselves with Christian courage, with that Christian attitude that is militant towards sin. Na talagang i-oppose natin yung kasalanan na yan. Kasi pag hindi natin, pag pinabayaan natin yan, manganganak yan to the point na unti-unti tayong malalayo sa kalooban ng Diyos. Ang pangalawang bagay na makikita natin, yung ating patient attitude towards the lost. Sabi 4, 5, and 6, sabi niya, sila ay nagtataka na kayo ay hindi na makisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya tayong nilalait nila. Ngunit sila ay magbibigay sulit sa kanya sa handang humatol sa mga buhay at mga patay, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ang ebanghelyo ay ipinapangaral. Marahil may mga kaibigan tayo na nakikita tayo na iba na, gaya ng dati. Maging ang salita ng Panginoon, sinasabi sa atin na may mga pagkakataon na sila ay masusurprise. Liga na! Totoma na tayo! Tapos tumanggi ka. Ay, dati kasama ka namin ah. Ikaw pa nga nagiging bangka ng ng inuman eh. And once na nabago tayo, nasusurprise sila. Ito yung response ni Peter that old associates of believer when they are surprised that change that take place in the life of believer. Kaya nga dapat, ito nakikita sa ating buhay. Merong pagbabago na nakita. They were surprised. Those dead and trespass and sin cannot conceive that any reason na bakit ganon? Bakit hindi na siya nakikisama? Anong meron? Anong pagbabago? Anong ganap? That is the power of God changing their lives. Nawa ito nakikita ng mga tao na nakakita sa atin. Kung dati bungangera tayo, ay hindi na dapat nakikita yon. Kung dati may initin ang ulo natin, kamainitin pa rin ulo ngayon. Merong pagbabagong nakikita dapat. Sa buhay natin. When such men behold the life that we have before, isang buhay na magulo, isang buhay na malayo sa Diyos, and they see us, nakikita nila ang kalooban ng Diyos sa atin. Bakit ganon? Sapagkat sila din gusto ng ganitong klaseng buhay. At hindi na kayang gawin yon sapagkat ang Diyos lamang ang nagbabago ng buhay ng tao. Kahit tayo man, hindi natin kayang baguhin ang buhay ng kung sino man.
ito ay dahil lang kaya nating gawin, ang kaya lang gawin noon ay ang Diyos ang siyang kumikilos, siyang nagbabago ng buhay ng ibang tao, maging tayo. That is a testimony na nakikita sa atin. Pero ito din ang nagiging paraan para tayo ay di ba? Nagiging tampulan ng tuksuhan, no? We are being maligned. Dahil nasusurprise sila sa bagong, napakabanal mo na ngayon. Di ka na sumasama sa amin, nag-iba ka na. Ibang-iba ka na ngayon na. Minsan yung ating mga peer pressure sa mga eskwela, sa mga kabarkada, yung surprise nila ay napapalitan nito ng pagtukso. Sinner reveal their malign ridicule. Maraming sa ating buhay, na-experience natin to. Pag nakikita nila yung pagbabago sa buhay natin na hindi nila maarok, paano nagbago yan? Anong nangyari? The only reason it was because Christ changed our lives. Yun ang reason. Sa kanila, hindi nila maintindihan ang pagbabagong ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Because it is the power of God that changed life. It is the power of God that changed family. It is the power of God that changed the church. Hindi si pastor, hindi kung sino man. Kaya nga lahat natin nakasentro lagi tayo sa Panginoon, sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo na siya nagbabago ng buhay. At kung meron tayo na makikita na mga tao na parang ang mga ugali nila ay magaspang, ang sino ang dapat nating lapitan? Ang Panginoon Kristo, Lord, kayo magbago ng mga buhay ng mga taong ito. May mga time na pag tayo nakikita yung pagbabago sa atin, tayo ay pinagtatawanan, kinukutya. At yun ay, may kita natin binanggit dito, no? Sila'y nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. Yan sinasabi ng verse 4. Nakaka-experience tayo ng panlalait, nakaka-experience tayo ng discrimination. At yun ang kadalasan nangyayari sa mga mananampalataya. Nadi-discriminate, na OP, na out of place. Dahil sa pananampalatayang pinangahawakan nila. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, the judgment is in the hands of God. Ipagsusulit nila sa Panginoon na siyang handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Nakikita natin yung sunod-sunod ng mga bagay dito. Nasa kamay ng Panginoon ang benggansa. Nasa kamay ng Diyos ang paghahatol. At kung hindi natin nakikita kung sa ngayon ay parang tayo inaalipusta, dumadaan tayo ng mga pagsubok dahil tayo ay sumusunod sa Panginoon, wala sa atin ang paghihinganti. Hindi dapat nasa kamay natin ang paghihinganti. Ito ay nasa kamay ng Diyos. At ang pinapaalala sa atin dito, na ang ating Diyos ang tagahatol ng lahat ng mga bagay sa sansinukob. Even more showing surprise to the new life of the redeemed, sinners will reveal their malign ridicule of them. At nawa, ito'y wag sa ating manghinawa na magpatuloy tayong maglingkod sa Panginoon
Kung tayo man ay nakaranas ng discrimination, nakaranas ng pag-alipusta, panglalait dahil sa ating ginagawa, dahil sa ginawa ng Diyos sa atin, huwag tayong manghinawang magpatuloy. Sapagkat ang kanilang accountability ay nasa Panginoon. All of the while, the wicked see the new life of the redeemed and ridicule. They are failing to see something eternally vital. Kadalasan napapansin niyo kung bakit sila nire-ridicule o nilalait tayo sapagkat ang buhay na nakikita nilang pagbabago sa iyo ay yun din ang nais nilang maganap sa kanilang buhay. Maaring nilalait nila tayo sapagkat hindi nila matanggap na bakit siya nagbago at ako hindi. Yan ay isang bagay na pinapakita sa mga tao na wala sa Panginoon. Kaya nga tayo ay ilaw at asin sapagkat nais ng Diyos na ang ating buhay ay nagliliwanag upang ipakita sa ibang tao na ito ang ginawa ng Diyos sa buhay na ito. At ang ibang tao, nais nila din ma-experiensya yung buhay na ina-experiensya mo. Kaya anong klaseng patotoo ang pinapakita natin sa mundo sa mga tao na nakita sa atin? Kung ang ang ating buhay ay hindi nagiging pagpatotoo sa iba, ipagsusulit natin sa Panginoon doon. Ganon din sila na naglalait sa atin dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay natin, ipagsusulit nila sa Panginoon yun. Their denial and ignorance of their accountability to the Lord does not reduce their fearful accountability, but increase that magnitude. Kaya magandang balikbalikan itong mga teksto ito pag binabasa natin ang kumandya, arm yourself with the truth that God has triumphed sa kanyang suffering. At pinapakita sa atin na tayo ay may katagumpayan sapagkat si Jesus ay nagtagumpay. Maaring ating buhay ay makikita nilang binago, lalaitin tayo, tatandaan natin na ang mga bagay na ito ipagsusulit sa Panginoon. At yung huling talata, sapagkat ito ay dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay ipinapangaral natin. Maging sa mga patay upang bagamat sila ay nahatulan sa laman gaya ng tao, ay nabubuhay sila sa Espiritu tulad ng Panginoon. Maring yan isang talatang pinagdedebatehan, medyo ang sinasabi lang dyan, ina-encourage sa mga reader na when they're facing judgment from sin, those who have heard and believed the gospel of Jesus Christ will altogether face a different future. Ang penalty ng kasalanan ay pinagbayaran ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Maring tayo ay mamamatay, physical death, pero tayo ay mabubuhay sapagkat si Jesus ay nabuhay muli. Pero yung mga tao na nakarinig ng salita ng Panginoon at inoffer ito para tanggapin ng Panginoon, at ito'y tinanggihan nila, it will be for their loss. Kaya nga, ang panawagan, arm yourself with Christian-like attitude so that our lives will be a living testimony and that we will live forever for Him. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami na minsan pang pinaalala mo sa amin na ang aming buhay ay yung binago upang maging ilaw at asin sa mundong ito. Dalangin namin, Panginoon, na ang aming patotoo ay mag-radiate at makita kayo. Kung kami man, Panginoon, ay hindi namin ginagawa ito, ay dalangin namin ang kapatawaran at patuloy mo kaming bagabagin at baguhin na bumalik sa tamang daan
ng katotohanan. Maaaring may mga pagkakataon, Panginoon, na kami ay naglalaro sa kasalanan, namumuhay pa rin sa kasalanan. Dalangin namin, Panginoon, na ito'y pagsisihan namin at manumbalik sa inyo. Tunay nga, Panginoon, na kami naging mananagumpay dahil sa ginawa ng Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, siya'y namatay, nabuhay muli, at kami din ay nakikibahagi sa mga ginawa niyang pagpapahirap. Kung kami man, Panginoon, ay dumadaan ng mga panlalait, discrimination for your sake. We pray, Panginoon, na patuloy mong patatagin ang aming sarili, ang aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na i-arm ang aming mga sarili na iyong salita at paalala ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, ang tagumpay na iyong ginawa sa kasalanan, maging sa buhay at kamatayan. Hiling namin, Panginoon, na patuloy mo kaming biyayaan na mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. At nawa, Panginoon, samahan mo kami lagi upang kami huwag mag-give up, kundi magpatuloy ano man ang kalagayan. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa matay sa pangalan ni Jesus. Amen.